sabihin mo sa amin kung nasaan ang anak namin. Kayo ang tunay na magulang ni Eliana. Pati itong mag-asawa nagkakagalit na. At hindi ka ba natutuwa? Wala na tayong tinatago sa anak natin. Hindi naman talaga porket may kambal akong ahas. Hindi na ako magkakatiwalaan. Saan siya dinala ng anak mong malandi? Tanggapin mo ang totoong magkasama si Eman at si Isabel. Hinahanap nila ang anak nila. Diyos ko, Eman, si Eliana. Akong bahala. Alam na niya tungkol kay Eliana. Di ba ikaw nagpakagat sa akin sa ahas? Hindi na po ba kayo galit sa akin? Eliana, ikaw ang tunay naming anak. Kami ang tunay mong mga magulang. Ba't ba kasi di pa namatayan dati nung pinatuklaw natin sa ahas eh? Bakit po kung may kakambal na ahas? Ate, hindi kaya siya buntis nung gabi na tinuklaw siya ng serpente? May mga pulis po sa baba. Imbitay daw po kayo sa presinto. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na po ako, Ma. Siguro napagod lang po ako. Sigurado ka? Opo. Alam mo, anak, I'm sorry, ha. Kasalanan ko kung bakit maraming tao ngayon na nagagalit sa'yo. I'm sorry din kung mula pagkabata, lumaki ka na walang ina. Hindi ko alam kung ano naging buhay mo dun sa stockroom namin sa shop, kung saan ka nakatira. Kung alam ko lang na buhay ka, ha? Hindi mangyayari to, anak. Huwag po kayo mag-alala, Mami. Tinuruan po ako ni Lolo na masama daw magkimkim ng sama ng loob. Hindi naman po ako galit sa inyo, eh. Napakabuti mong bata, anak. Alam mo ba, na masigit ka pa sa pinangarap kong maging anak. Eh, Ma, paano na po tayo ngayon? Hinahabol po ka ng mga tao. Tuloy kayo ni Daddy na dadamay na. Huwag ka mag-alala na. Iuurong ko ang demanda laban sa'yo. Lilinisin natin ang pangalan mo. Ngayong nahanap ka na namin, babawi kami sa mga taon na nawala sa atin. Ma, wala naman kayong dapat bawiin eh. Kasi bago ko pa po malaman na ako yung tunay niyong anak, naparamdam niyo na po sa akin paano maging magulang. Salamat. Sabi ko nga sa inyo, ang ahas ni Eliana ang tumaka kay Don Eddie at hindi ako. Si Don Eddie na mismo ang nagsabing na hindi totoo yun. Malay natin, di ba? Medyo nawala na sa tamang pag-iisip yung matanda pagkatapos niya matuka ng ahas, tapos nakoma pa. Kaya siguro naisip niya ako yung pagbibintangan niya. Pero ang sa akin lang, ang nakita ko talaga, yung ahas ni Eliana ang tumuka sa kanya. Miss, matino ang pag-iisip ni Mr. Cascabel. Kaya nakuha na namin yung statement niya. Kaya sinasabing kayo may dala ng ahas. Ang kulit, wala nga akong ahas eh. Kung gusto niyo pumunta kayo sa bahay namin, halughugin niyo, tinan niyo kung may makikita kayo. Alam niyo, ako nananawa na. Malapit na akong mag-file ng harassment case. Eh, sa korte naman talaga abot ito, Miss. Dahil disidido ang Cascabel, nakasuhan ka. Ayun naman pala eh. Kung gano'n, hindi sa korte tayo magkita. Delikado. Daddy? Oh. Gusto ko lang po sana mag-good night. Good night. Good night, Daddy. Good night, Mommy. Good night. Oh, bakit? Parang di pa rin po kasi ako makapaniwala eh. Pwede pong payakap ulit?
Sige, tulog ka na. Sige po. Sige. Daddy, Mami, may gusto po palang ipasabi si Naha. Masaya daw po siya at nagkasama-sama na tayong lahat. Ano? Ano? Ha? Good night din daw po. Good night din. Sige na, Naha. Magtago ka na. Good night po ulit. Good night, anak. Good night, anak. Sila pala ang mga magulang mo? Oo nga eh. Ang hirap paniwalaan, no? Pero alam mo na, ang saya-saya ko. Pakiramdam ko, buong-buo na ako ngayon. Ganun pala yung pakiramdam, no? Kapag binibigay na sa'yo, matagal mo nang inaasam. Parang umapo yung kaligayahan ko. Sana, sina Mama Isabel at Mang Eman ang nagkatuluyan, no? E di buong-buo na talaga ang pamilya niyo kung sakali. Inahan, hindi naman kasi po pwede yun eh. Parehas na kasi sila may pamilya. Kaya nga sabi ko, sana lang. Alam mo, ikaw talaga, lagi mo na lang akong binibiro. Ano? Isabel, naganda ako ng almusal. Naku, salamat. Kain na tayo. Eman, kanina itong bahay na to. Sa kaibigan ko to. Binibenta niya, pero ng ibang bansa na kasi siya. Ang bala ko sana, dito itira si Itay, kaya lang ayaw niyang iwanan yung farm. Kaya naisip ko na dito na lang patirahin si Eliana. Eman, gusto ko nga palang mag-sorry sa'yo. Sorry kung naging matigas ako. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo ng mga panahon na pinagpipilitan mo sa akin na inosente si Eliana. Sorry din sa pagtataboy ko at pang-aaway ko sa'yo. Alam mo, Isabel, naiintindihan naman kita eh. Tatay mo yung nalagay sa panganib. Pasalamat na lang tayo. Magaling na siya. At lumabas na rin yung totoo. Sa totoo lang, sobra-sobra ang lahat ng ito eh. Masaya ako. Nakita na natin yung anak natin. Ako din. Ako din, Eman. Ay, halika, Eliana. Nagluto ng breakfast ng daddy mo. Kain na, anak. Sige po. Eman, oo nga pala, nakausap ko na yung abogado. At sinabi ko na sa kanya na iuurong ko na ang demanda laban kay Eliana. Anong sabi niya? Kailangan ko daw pumunta doon para pumirma. Pero hindi yun ang malaki nating problema. Nalaman ko mula sa kanya na mas marami ng tao ngayon ang galit kay Eliana. Mas marami na ngayon ang galit at gusto maparasahan si Eliana. Lalo na yung pamilya ng mga pulis na kinagat sa zoo. Pero Mami, hindi naman po sinahayin kumagat sa kanila eh. Kundi ahas po ni Mami Nerva. Siya na naman. Anong ginagawa ni Minerva doon? Bigla na lang po kasi sila pumunta ni Ma'am Nora. Gusto po nilang patayin, Mami. Ano? Bakit? Sabi po kasi ni Ma'am Nora, kailangan ko daw pong mamatay bago ko malaman yung buong pagkatao ko. So, ang ibig sabihin, Eman, alam na ni Nora na si Eliana ang tunay nating anak. Attorney, kung pwede sana, gusto kong gumawa ng public announcement. Mali kasi ang mga sinabi ko tungkol kay Eliana. Gusto kong itama lahat ang mga maling iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. I'll see what I can do about that. Pero sa ngayon, unahin na natin ito.
At attorney, sana maayos na ang lahat pagkatapos nito. I'm sorry, Isabel, but I can't guarantee that. Ang maayos lang ayon sa inyo ni Eliana. But between her and the people, katulad ng sinabi ko, marami pa rin galit sa kanya. Kaya hindi ko may papangako na mareresolba ito kagad. Ate Nora, ayokong makulong. Tulungan mo naman ako. Ano ka ba, Minerva? Ang dali-dali naman solusyonan yan. Maghanap ka ng magaling na abogado. At saka ano ba pala problema mo, ha? Hindi ka naman makakasuhan kasi wala naman silang ebidensya. Bakit ka naninigaw? Haler, yung asawa ko hindi pa umuuwi. Ni Honey Ho, wala. Ni Tex, ni Cole, wala. O ayan, hanggang ngayon, walang tutot sa telepono ko. Puro asawa, kapatid mo ko. Ikukulong ako, puro asawa pa din. Asawa pa din. Teka lang. Ito na yata. Hello, Eman? Nasaan ka ba? Bakit di ka umuwi kagabi? Akala mo hindi ko alam magkasama kayo ni Isabel? Anong klase namang asawa ka? Magdamag mo kasama si Isabel, hindi ka tumatawag sa akin? Ano ka ba? Anong klase asawa ka? Magsalita ka! Eman! Ano ka ba naman, Eman? Nabis sa telepono, lulukuhin mo ko? Anong klaseng asawa ka? Magkasama kayo ni Isabel kagabi, hindi ka malang tumatawag sa akin! Sa'yo ko dapat itanong yan, Nora. Anong klaseng asawa ka? Anong klaseng tao ka? Ha? Ikaw ba ang galit? Ano ba problema mo? Huwag ka nang umarte. Alam ko na ang totoo. Alam kong pinagtangkaan mong patayin yung anak ko. Alam ko rin ang ginawa mo noon. Alam ko na ikaw ang nagdala kay Isabel sa gubat. Hindi totoo yan. Ba't mo iniiba ang usapan, ha? Nasaan ba yung Isabel na yan? Sabihin mong harapin niya ako. Hindi yung mga puro kasinungaling yan sinasabi sa'yo. Hindi sinungaling si Isabel. Ikaw sinungaling. Wow! Talaga naman siya papaniniwalaan mo kaysa sa sarili mong asawa! Ma, Dad, ano ba yan? Ano pinag-aawayan niyo? Ang lakas na sigaw niyo, oh. Dito na ba talaga tayo titira mula ngayon, Eliana? Hindi ko nga rin alam eh. Pero okay lang sa akin kahit saan. Basta kasama ko si Mami at Daddy. Kanino ka kaya mapupunta, no? Sa Mami, Lolo at Lola mo? O sa Daddy mo? Kaso, makakasama mo na naman dun si Ma'am Nora, Ma'am Minerva at si Marga na kontrabida. Oh, ba't kami nag-aaway? Itong daddy mo kasama niya magdamag si Isabel at si Eliana. Yan na. So, anong bago dun? Palagi naman yung busy sa halimaw na yun eh. Marga, anak, hindi mo naiintindihan eh. Oo, hindi mo naiintindihan. Kaya kailangan i-explicar sa anak mo. Oh, alam mo ba, anak, na yung babaeng halimaw na tinatawag mo, kapatid mo yon. Ano? Teka lang na ha. Ibig sabihin kapatid natin si Marga? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Wala akong kapatid na halimaw. Hindi totoo yan! Di ba tayo tapos, Nora? Ang galing naman. Isipin mo may nanay at tatay na tayo. Tapos may kapatid pa tayo. Alam na kaya ni Marga yun? Sana naman lalo tayo malapit sa kanya kapag nalaman niya, no? Marga? Umalis ka na! I hate you! Umalis ka na! Napakawalang hiya talaga niyang si Isabel na yan. Akalain mo, isumbong ka niya sa asawa mo? Walang kwenta talagang tao niya. Pero tama yung ginawa mo. Basta huwag kang aamin.
Aalis ka na naman? Kailangan ako ng anak ko. Eh, man, si Marga anak mo rin. Kailangan ka rin niya. Ako, asawa mo ako. Asawa ko na matagal na ako niloloko. Marami kang kalokohan, marami kang kasinungalingan, Nora. Sinungaling nga si Isabel. Ba't ka ba naniniwala doon? Emma naman, huwag ka nang umalis. Ayusin natin ang pamilya natin. Kuya Eman, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka naman sa ate ko. Asawa mo siya eh. Tumigil na nga kayo. Isa ka pa, Minerva. Alam ko may kinalaman ka doon sa mga tao na kagat na ahas. Papatunayan ko yan. Sisiguraduhin ko babae ka sa mga kasalanan mo. Clarissa, pakikuha na yung mga gamit ko sa taas. Pakilagay na sa kotse, ha? Sige, salamat. Hintayin kita. Isabel? Isabel, bumalik ka na. May nasikaso lang ako, pero aalis din ako. Pwede bang mag-usap muna tayo? Ano pa ba ang gusto mong sabihin sa akin? Meron ka pa bang tinatago? O meron ka pang hindi sinabi sa akin? Isabel, please. I'm sorry. Humingi ako ng tawad sa'yo. Ilang taon niyo akong pinagmukhang tanga, Basti. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, I'm sorry. Bakit? May babalik ba ng I'm sorry mo ang mga panahon na hindi ko nakasama ang anak ko? Mababawi ba ng I'm sorry mo yung mga pinagdaanan ni Eliana? I'm sorry, Basti, pero hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa ginawa mo sa akin. Minerva, paano na to? Paano na to? Alam na ni Eman lahat-lahat. Hindi ko matatanggap. Hindi ko kaya kung iiwanan niya ako. Mas lalong hindi ko matatanggap kung iiwanan niya ako tapos makikisama siya kay Isabel. Magbabahay-bahayan sila kasama yung halimaw na babaeng yun. Teka, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Asawa mo naman si Kuya Eman talaga eh. Kaya wala rin naman siyang magagawa kundi bumalik dito. Hayaan mo, gawin niya yung gusto niyang gawin. Pero uuwi naman yun dito, ate. Uuwi yun dito. Ma'am, may bisita po kayo. Anong ginagawa mo dito? Siguro naman alam mo na, magkasama si Eman at Isabel. Sa sitwasyong ito, pareho tayo nawalan. Nora, kaya ako nandito, gusto kong makipagtulungan sa'yo. Para mahanap sila. Dinay-deny pa rin ni Nora yung ginawa niya. Daddy, huwag na po kayo magalit. Ang sabi po kasi sa akin ni Lolo, kapag galit ka daw sa isang tao, lalo ka lang daw po di makakapag-isip ng maayos. Alam mo, Eman, tama si Eliana. Huwag na tayong magpadala sa mga emosyon natin. Daddy, alam na po ba ni Marga? Ano pong sabi niya? Hindi niya matanggap. Pero anak, huwag ka mag-alala. Ang importante naman magkakasama na tayo. Maayos din ang lahat sa tamang panahon. Sa tingin ko, pareho naman tayo ng gusto. Ang makakasama ang asawa natin at mapauwi na. Gagawin ko lahat para mangyari yan. Kaya ako nandito ngayon. Sige. Bawiin mo ang asawa mo at babawiin ko ang asawa ko. Kumusta ang lakad mo, Isabel? Nakausap ko na si attorney at nagkaayos kami. Ang advice lang niya sa atin kung talagang gusto nating malinis ang pangalan ni Eliana, kailangan makahanap tayo ng patunay o katibayan na si Minerva ang gumawa ng lahat ng ito, na siya ang guilty sa lahat. Kailangan natin ng witness. Kailangan natin ng taong magpapatunay ng lahat ng ginawa nila. Daddy, nandun po si Gabo. Nakita po niya yung ahas nung niligtas na ako sa zoo. Kaso nga lang po, lagi na lang siya natadami ng dahil sa akin eh.
Tuwing inililigtas po niya kasi ako, lagi na lang siyang nasasaktan. Nasa ospital siya, anak. Binabantayan ng lolo mo. Daddy, pwede ka po ba siyang makausap? Anak, hindi ka pwedeng pumunta ng ospital. Alam mo naman, delikado kasi baka may makakita sa'yo. Kumusta ka na, Gabo? Ito, bumili ang pagkain, oh. Palakas ka. Roy. Ano kaya na si Elena? Oh. Salamat, ha. Sige. Magpagaling ka na at magpalakas. Safe na siya sa piling nila, Eman. Eman. Itay, paabot naman ho kay Gabo. Gusto ko siya makausap ni Eliana. Gusto ko makausap ni Eliana. Hello, Gabo. Hey, kamusta ka na? Ito. Ayos lang. Ay, mabuti naman. Ako, okay lang din ako dito. Gabo, magpalakas ka, ha? Pagaling ka. Hello, Gabo? Gabo, nandyan ka pa ba? Hello? Oo. Dito lang ako. Lagi. Para sa'yo. Naku, ikaw talaga. Kausap. Sige, ito na si Daddy. Gabo, kailangan mo magpagaling agad, ha? Kailangan namin ng tulong mo. Ano pong tulong? Kailangan mong tumistigo para kay Eliana. Kailangan mong patunayan na walang kinalaman si Eliana sa mga biktima sa zoo. Wala akong problema, Mang Eman. Kahit ano pa, handa akong gawin para kay Eliana. Salamat. Eman? Oh, okay ka lang ba? Hindi ko pa rin maintindihan yung mga desisyon ni Nora. Bakit niya itinago sa akin yung tungkol kay Eliana? Bakit niya pinagtakaan yung bata? Magpapaka-plastic ako kung sasabihin ko sa'yo, Emma, na hindi ako nagagalit sa ginawang pagtatangka sa buhay ng anak natin ni Nora. Pero kahit naman anong gawin nating pag-iisip, si Nora lang naman ang makakasagot ng lahat ng mga tanong natin yan. Siguro sa ngayon, makontento na lang muna tayo at magpasalamat na hindi siya nagtagumpay. Pero lalo nagkakagulo ang lahat. Dahil kay Nora at Minerva. Lahat pinagbibintangan si Eliana. Maayos din natin ito, Emma. May mga plano na tayo, hindi ba? Hihintayin natin ang paggaling ni Gabo. Katapos noon, lalabas tayo para magsalita. Malilinis din natin ang pangalan ng anak natin. Salamat, Isabel. Salamat at nandito ka. Salamat din, Eman, kasi hindi ko rin talaga alam kung anong gagawin ko sa mga sitwasyon na katulad nito kung wala ka. Sigurado ba kayong darating siya? Ulit?
Oo nga eh. Basta darating yun. Eh, kanina Diba? pa tayo nandito eh. Wala ba siya ibang pwedeng daanan? Alam ninyo, inuubos nyo lang ang oras natin eh. Mas mabuti pa, maghanap na lang tayo. Ayan na. Sabi ko sa'yo, hindi pwedeng hindi dumaan dito yan eh. Eh, nasan si Isabel? Alam mo, Basti, masyado kang atat. Kaya nga tayo nandito, di ba? Para malaman natin kung saan nila tinatago si Eliana. Sundan mo, dali. Kapal talaga ng mukha ng Emma na yan. Nagawa pa nila magbahay-bahayan dyan. Kaya lang naman konektado yung mga yun, di ba? Dahil kay Eliana. Kaya dapat siyang mawala. Pero hindi tayong gagawa ng paraan. Dapat ibang tao. Makinig kayo sa akin. Galit kayo kay Eliana, hindi ba? O, ito na ang pagkakataon ninyo. Gawin niyo to para sa kung sino man yung nasawid dahil kay Eliana. Eman, may tao. Eman. Kunin mo si Eliana! Ha? Kunin mo si Eliana! Isabel, nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kung mahal mo ako, hindi mo magagawa ito. Dahil lalagay mo kami sa panganib. Kailangan mawala pa rin si Eliana para mawalan sila ng koneksyon. Kasalanan mo to! Pinatay mo yung kapatid ko! Paghihiganti kita. Pinapangako ko yan, ate. Ako mismo ang papatay kay Eliana. Ako mismo ang papatay sa kanya.